Breaking news, biglang napaaga ang pag-alis ni President Donald Trump sa pagtitipon ng G7 upang talakayin ang conflict sa pagitan ng Israel at ng Iran. Yun pala, meron palang importanteng gagawin si President Donald Trump dahil sa ginawang banta ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa kanilang gagawin sa Teheran. Biglang nag-anunsyo si President Donald Trump maging si Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga sibilyan na nasa Teheran na iwanan ang lugar na ito. Libo-libo namang mga Iranians ang tumugon sa panawagan ng United States of America at Israel na lisanin na ang Teheran. Mga military base, mga fighter jets ng Iran, wasak na wasak. Malaking sunog ang nangyayari ngayon sa capital ng Iran. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng matamis mong like at i-click na rin ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa akin. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 17, 2025 at isang napakainit at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawa ng Israel sa capital city ng Iran na Teheran. By the way mga kaibigan, sa kasalukuyan, mayroong 7 na mga Pilipino ang sugatan bunsod sa mga airstrike na isinagawa naman ng Iran. 2 sa ating kababayan ay nasa hospital ng Israel. Nangako naman ang gobyerno ng Israel na kung paano nila pinangangalagaan ang mga Hudyo ay ganun din ang kanilang ginagawa sa lahat ng mga foreign workers na nasa kanilang bansa gaya ng Pilipino. Laking pasasalamat naman ng ating gobyerno sapagkat ang naturang 2 Pilipino na isinugod sa hospital sa Israel ay nasa pinakamagandang hospital ng bansa. Sa mga ginagawang pag-atake ng Iran, mula sa drones, rockets at ballistic missiles. Ayon sa Israel, 90% sa mga atake ng Iran ay napapasabog ng mga air defense system ng bansa. Ibig sabihin, merong 10% na talagang pumapasok sa target at nagwawasak ng maraming mga building sa loob mismo ng bansang Israel. Nagtala din ng maraming mga sunog sa loob ng Israel dahil sa mga strike ng Iran. Ibig sabihin mga kaibigan, kung merong 100 ballistic missiles ang pakakawala ng Iran, 10 rito ay papasok sa lupain ng Israel. Nang tanungin ang iba sa ating mga kababayan na nasa Israel kung nais na ba raw nilang umuwi sa Pilipinas, ang sagot ng iba ay hindi pa. Dahil sa tagal nilang naninirahan sa Israel, marami ng gerang napagdaanan ang Israel at ito ay napagtatagumpayan. Kumbaga, ayon sa ating mga kababayang Pilipino ay nasanay na sila. Pero ganun pa man, meron pa ring mga nais ng umuwi. Kaya lang, sa ngayon ay nakasara ang airspace ng Israel. Ibig sabihin, walang makakapasok, walang makakalabas. Ito ay para sa safety ng lahat ng mga tao na nasa loob ng bansa. Maging mga turistang Jewish ay hindi pa nga nakakaalis sa bansang Israel. Ngayon, dahil sa ang Israel ay determinado na protektahan ang mga Hudyo at ang kanilang lahi, hindi ito nananahimik sa mga ginagawang pang-atake ng Iran at naghihiganti ito. At isa sa mga effective na paraan ayon kay Benjamin Netanyahu ay ang pagpaslang sa Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon kay Netanyahu, ito raw ang paraan upang matapos na ang conflict sa pagitan ng Israel at ng Iran. Marami naman ang mga nagtatanong, paano kung makuha nga nila si Ayatollah Khamenei at ang papalit ay ganun pa rin ay wala ring mangyayari. Pero ayon kay Benjamin Netanyahu, imposible raw na iyan ay mangyari sapagkat ayon sa kanilang pagsasaliksik, 90% ng mga Iranian ay ayaw sa pamumuno ni Ayatollah Ali Khamenei. Kaya ayon kay Benjamin Netanyahu sa nangyayaring giyera sa pagitan ng Israel at ng Iran, malaki ang possibility na magpapalit ito ng rehime.
rehime na kung saan ang nais ay kapayapaan. Ang giyera na kinakaharap ngayon ng Israel ay hindi na sa pamamagitan ng mga proxy katulad ng Hamas, Hezbollah at Houthi, kundi direct war na ito sa pagitan ng Israel at ng Iran. At dito mga kaibigan ay nakikita at nasusubok kung gaano nga ba katindi ang Israel at ang Iran. Pero ayon sa mga ulat, malaki ang damage ng Iran. Marami ng mga leaders ang nawala, maging ang mga nuclear facilities ay pinadapa, mga uranium ay sinunog, mga malalaking oil depot, mga military bases ay winasak ng puwersa ng Israel. Maging ang capital city nito na Tehran kahit na ito ay bantay sarado at mahigpit ang seguridad, pero nawasak ito sa mga sunod-sunod na airstrike na isinagawa ng puwersa ng Israel. And talking about Tehran mga kaibigan, marahil ay isa ka sa mga sumusubaybay sa pangyayaring ito. Sa ngayon kasi, ang G7 ay nagkakaroon ng pagpupulong para sa conflict o giyera na nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran. Para sa mga nagtatanong, ano nga ba itong G7? Ito ay grupo ng mga bansa. 7 mga bansa, dati ito ay G8 noong 2014. Ang mga bansang kasapi rito ay mga powerful. Ito ay ang France, Germany, Italy, Japan, United States of America, United Kingdom, maging ang Canada, at lahat ng mga bansang ito ay kaibigan ng Israel. Habang nagkaroon ng pagpupulong ang G7 kasama si President Donald Trump, biglang napaaga ang pag-alis ng presidente sapagat si Benjamin Netanyahu ay merong matinding babala para sa mga sibilyan na nasa Tehran. Yun pala mga kaibigan, merong gagawin ang Israel na isang napakalaking pag-atake sa capital city mismo ng Iran na kung saan pinaniniwalaan na dito rin nagtatago ang supreme leader ng bansa. Biglang nag-anunsyo si President Donald Trump para sa mga sibilyan na nasa Tehran na lisanin na ang kanilang lugar. At ganun din ang panawagan ni Benjamin Netanyahu sapagat ang nakasanayan ng puwersa ng Israel bago ito magsagawa ng mga pag-atake ay nagpapaalam muna ito. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng evacuation warning. At eto na mga kaibigan, talaga namang pinag-usapan ng buong mundo ang reaksyon ng maraming mga Iranians. Makikita sa videong ito na kung saan buhol-buhol ang traffic sa mga kalsada sa Tehran. Yun pala mga kaibigan, ay nag-aalisa na ang maraming mga sibilyan sa kanilang capital city at makikita rin sa kabilang lane ng kalsada na wala nang pumapasok sa kanilang lugar maliban na lang sa mga trucks na nagsasagawa ng operasyon. Ayon sa ulat, marami sa mga sibilyang Iranians ay pansamantalang mananatili sa Turkey. Malaking pasasalamat naman ng maraming mga Iranians na sila ay tinanggap ng gobyerno ng Turkey. Ngayon na lumikas ang napakaraming mga Iranians mula sa kanilang capital city. Ano naman kaya ang gagawin ngayon ni Benjamin Netanyahu? Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng Iran? Gayong sila na ang pinagpukusan ng puwersa ng Israel. Of course, marami din ang mga nagsasabi na wala raw binatbat ang Israel sa Iran. At ayon pa nga sa iba, ang Israel ay durog na raw. Pero kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, may laban kaya ang Iran sa Israel? Samantala, ang BBC ay naglabas ng mga satellite image na kung saan ito ay resulta sa mga strike ng Israel sa Iran. Maging ang isa sa mga pinakamalaking fuel depot ng Iran, ang tinatawag na Sharan Fuel Depot, ay hindi nakaligtas sa strike ng Israel. Napakahalaga nito para sa Iran, pinaniniwalaan na ito ang dahilan kung bakit ito tinarget ng Israel. Maging ang Sharre Oil Refinery, sunog na sunog at wasak na wasak mga kaibigan. At isa sa mga intentional attack ng Israel ay ang Bid Kane Military Facility. Hindi ito nakaligtas, talagang wasak na wasak. At lingid sa kaalaman ng karamihan, winasak din pala ng Israel ang Tabriz Airport. Ayon sa mga analyst, marahil ay ramdam na ni Ayatollah Ali Khamenei ang napakalaking damage na kanilang natanggap mula sa pag-atake ng Israel. Dahilan kung bakit nananawagan na ito kay President Donald Trump upang magkaroon na ng ceasefire ang Israel at ang Iran. Nananawagan na rin si Ayatollah Ali Khamenei sa Gulf State upang mamagitan na at magsagawa ng negosasyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. At mga kaibigan, manatiling nakatutok sa pinakabagong pangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran. Yan ay isa sa ating mga tututukan.
Kaya kung nais mong maging updated at kung bago ka lang sa channel na ito at kung gusto mo ang ganitong mga content, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor. I-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At sa lahat ng aking mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na sa ating mga OFWs na nasa Israel o kung meron mang mga OFWs na nasa Iran, mga kaibigan, mag-ingat po kayo. Dalangin po namin ang inyong kaligtasan. Huwag mawala ng pag-asa. Laging tumawag sa nasa itaas. Sumangguni sa ating mga imbahada at sumunod sa mga protocol ng gobyerno kung saan kayo nabibilang. At hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!